kahanga-hanga, wala kang katulad, hindi ka nagbabago, ikaw noon, ikaw ngayon, at ikaw pa rin magpakailanman. Diyos na may likha ng aming buhay, Diyos na aming pinaglilingkuran, Diyos na tagapagligtas, at Diyos na siyang aming inaasahan sa araw-araw. Dalangin po namin naman sa gabing ito'y muli kang kumilos sa amin ng may kalakasan. Lahat po ng muling nandiritong may sakit ay pagalingin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng aming kahilingan ay tugunin sa pangalan ni Jesus. At Diyos, pinanghawakan namin ang iyong salita sa Matthew 18:20 na kapag may 2 o 3 tao nagkatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Ini-welcome ka namin, Lord, at tinaangkin, ikaw may gagawin sa aming mga buhay. Pagpalain ang iyong mga lingkod, gamit mo ang lingkod mo, mightily, bold and powerfully, kasama ang iyong mga awit. Ang mabuting balitang ating pagsasalunan, sundan ang iyong tanda, himala at kumalaghan, at mangyari lagi ang iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sapagkat ang Diyos ay pagtubig. Sigaw. Sabay sigaw. Anong sisigaw? Take over. Take over.
Diyos. Ang ating pag-discuss is the Sunday Gospel. Ano po? Alam niyo yung Sunday Gospel? Hindi niyo alam. Dapat tayo mga Katoliko ay mayroong daily reading, daily Bible reading guide. No? Para at least po, di man kayo nakapagbabasa lagi, may araw-araw kayo binabasa para may natututunan. Amen. Sabi po ng Luke chapter 9, verses 28 to 36. Luke 9, 28 to 36. Ito rin yung binasa ko ng anniversary, di ba? Saan? Nahi. Ewan ko lang kung nakinig kayo. O baka nandun sa kusina. Sabi rito, makalipas ang halos 8 araw, pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga ito, umakyat siya sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. At habang sila'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. At ang kanyang kasuotan ay nagningning sa kaputian. Biglang may lumitaw na 2 lalaki na nakikipag-usap sa kanya, sina Moises at Elias. At nagpakitang may kaningningan. Pinag-uusapan nila ang pagpanaw ni Jesus na malapit na niyang isakatuparan sa Jerusalem. Natutulog sina Pedro noon at pagkagising nila ay nakita nila si Jesus na nakasisilaw ang kanyang anyo at may 2 lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, Panginoon, mabuti po at nandirito kami. Magtatayo po kami ng 3 tolda, isa para sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Ngunit hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng ulap at natakot sila nang matakpan sila nito. May isang tinig na nagsalita mula sa ulap. Ito ang aking anak na aking hinirang. Pakingganin niyo siya. Nang mawala na ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus. Hindi muna ipinamalita ng mga alagad ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Taas ang inyong mga prayer requests. At atin pong ipanalangin. Kayo ba'y mayroong prayer request? Ang prayer request ay tanda ng inyong pagtitiwala sa Diyos. It's a sign of faith in the Lord Jesus Christ. Kaya po tayo'y manalangin. Siguraduhin nyo kayo may ihahasik. Baka supli lang yan. May lamang bayan. Alam mo, sa Batangas, sa area ko, pinagbabawal ko ang pagdalo na walang dalang prayer request. Lahat, pati mga kagawa, bata, matanda, may ngipin at wala. Required na may prayer request, sign of faithfulness and sign of belief. Pananampalataya. Yun po yun. Okay? So lahat po yun. Kahit ako noon sa area ko, kasi sign of attendance po yan eh. Pinibilang natin sa ano, kung ilan yung taong dumalo. Pag General Assembly po yun. Okay, tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Diyos na makapangyarihan. Basbasan niyo po ang mga prayer request na ito. Sa iyo po'y walang posible. Nagagawa po ito namin o ginagawa namin
dahil kami may pananampalataya at nagtitiwala kami, Lord, na ito'y iyong tutugunin. Kaya tinakin po namin na kami pong lahat ay answered prayer. Lord, ang iyong pangako sa Luke 6:38, ibabalik po sa amin. Siksiklikli kumaapaw ang aming mga alay at handog. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Nasanay tayo ng amen. Ang sasabihin niyo, thank you, Lord. Thank you, Lord. Iwagay-wayan at dahan-dahang maupo. Hindi na tayo kakanta kasi baka maubos yung oras. Kailangan po maibahagi ko ang mabuting balita. Siyempre, ibang lugar, iba ang mensaheng nais iparating ng Diyos sa atin. Habang kinokolekta nyo, dito kayo nakatingin sa unahan para kayo po ay concentrated, nakapokus. Sabi ng Hebrews chapter 12, verse 2, let us fix our eyes unto Jesus. Because Jesus is the author, perfecter of our faith. Ano? Si Jesus ang may akda, siya po ang may bigay sa akin ng ating pananampalataya. Wala akong kausap. Okay. Ang ating pag-uusapan ngayon, siyempre, Kwaresma, no? Ang Kwaresma galing sa word ng 40, na ang significant ng 40 ay cleansing. Kailangan maging malinis ang kalooban ng tao, kasi pag namatay ka na hindi malinis ang puso mo, impyerno ka. Naniwala kayo. Diba? At pag ang tao napunta sa impyerno, lahat mararanasan mo ang hirap at sakit sapagkat ang 5 senses ay nasa kaluluwa. Pag ang kamatayan ay dumating, ang kaluluwa ay umaalis sa katawan dahil ang katawan ang sisidlan o tahanan ng kaluluwa. Pag umalis yun, wala nang pakiramdam, wala nang pagtingin, lahat ng 5 senses wala na. Dahil ang 5 senses ay nasa kaluluwa. Ka-live mo yan. Binubuo ang tao ng katawan, kaluluwa at espiritu na siyang buhay natin. Sabi ng Ecclesiastes chapter 12, ang buhay na siyang espiritu natin ay babalik sa Ama because hiram sa Diyos ang ating buhay. Yung buhay na hiram. Okay? Pero yung kaluluwa, ang tawag ng iba dyan is the human spirit. No? Human spirit. No? Yung po ay doon concern ang Diyos na iligtas tayo. Kaluluwa. Meron ba kayong kaluluwa? Yes! Sino sa inyo may kaluluwa? Nakita niyo ba ang kaluluwa? Yan ang kagaya ng Diyos, ano? Diba? Ang kaluluwa, kapag ang tao ay nandun sa mind natin, no? Yung life nasa heart natin, ano? Tapos yung body. Kaya tayo, larawan ng Diyos, body, soul, and spirit, diba? Kaya po, doon tayo itinulad sa Diyos. Sabi ron, laging natin ang tao ayon sa ating wangis. Wangis ng Trinity ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya, taglay din po natin, we are tripartite being ang tawag doon. Tripartite being. Ibig sabihin, tatlo. Hindi lang ikaw iisa. Amen. Kaya yung po ang napakalaga. Kaya kung hindi ka concerned sa yung kaluluwa, kawawa naman yung kaluluwa mo. Dahil ang kaluluwa mo, pag hindi mo binigyang pansin yan, pag namatay ka, impyerno. At yun nga, sabi ko, yung 5 senses na sa kaluluwa, lahat ng hirap, sakit, ay mararanasan mo doon. Sino mo, pag tayo natin ito kay kaluluwa, masakit, may pakiramdam, may pag-iisip. Pero pag wala na, tagtarin mo man yung katawang yan, sunugin mo man yan, cremation, o wala na. Hindi na sisigaw. Dahil sabi ng Ecclesiastes, mga ngaral, chapter 12, pag tayo namatay, babalik sa Diyos ang ating buhay, ang ating katawan babalik sa alabo, ang ating kaluluwa, it depends in your choice. Sabihin nyo, choice. O ano ba ang pipiliin mo? Langit o impyerno? Langit. Bakit parang malungkot lang?
kailangan po paglangit, siyempre, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Okay? So yun po ang kalagahan ng Kwaresma. 40 days, preparation. Sa Old Testament time, yun po ay 40 years. No? 40 taon na naglakbay ang mga Israelita matapos na sila'y palayain sa Egypt. Na sila'y inalipin ng matagal na panahon ng Ehipto. Tapos sila'y pinalaya, pero hinabol sila tinugis, at pagkatapos sila'y aabutan na doon sa dagat, biglang ganyan ni Moses yung tungkod, nahati ang dagat, at silang lahat ay nakatawid. Nakarating sa wilderness, sa ilang, at doon naglakbay ng more than 40 years, 40 taon. Tagal pero ang lapit-lapit naman ng promised land. Bakit sila'y tumagal ng ganon? Kasi maraming reklamador. Totoo yan natin. Lahat ng nagre-reklamo, inukulaw ng ahas. At may mga namatay. Diba? Nung nagreklamo sila, di ba, doon nagdasal si Moses, at pagkatapos nung inutos ni Yahweh kay Moses, gumawa ng ahas na tanso. Na sino man titingin doon ay hindi mamamatay. Nagre-represent kay Jesus na parating tagapagligtas. Kasi halos lahat tayo natuklaw ng ahas. Kaya lahat ay nagkasala. Sabi ng Romans 3 verse 23. That all have sinned and fall short from the glory of God. Ang sumisimbolo sa ahas na kumagat sa kanila ay Satanas. At lahat tayo nagkasala, lahat tayo natuklaw ng Satanas. Ang kasalanan ay kamandag ng ahas. Ang kamandag ay nakamamatay. Kaya ang tao, sabi ron sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kaya pag tayo nagkakasala, hiwalay tayo sa Diyos. Kaya po yun ang encouragement sa atin, yung 40 years or 40 days kay Jesus Christ in the New Testament, it signifies yung ating pong paglilinis. Yung maging malinis tayo sa harapan ng Diyos. That's why, yung pong 40 days natin ng Kwaresma ay preparation. Yung ginagawa po natin, kaya mahalaga yung confession. Mahalaga yung pagkukumpisal. Pag ang tao hindi nagkukumpisal, mataas ang kalooban. Mataas ang kalooban. Ako nagkumpisal noon isang buwan. Kasi nakukuntik ako lagi doon, sinasabi lagi ni Father Stanley Claro, na Ama, patawarin ko po kami sa aming lihim at paulit-ulit na pagkakasala. Ano kaya bro yung lihim at paulit-ulit na ating pagkakasala? Ano kaya yun? At paulit-ulit na pagkakasala. Sabi lagi ni Father Stanley, ba? Kayo na ang nakakaalam nyo kung ano yung inyong lihim at paulit-ulit na ginagawa ng kasalanan. Bro. Bro ka ba? Bro. Bro. Bro ka? Bro. Bro. Kaya tanong ko kung bro o iha. Bro. Hindi mo na makilala minsan ngayon ang male and female, di ba? Yun. Nung isang araw, ako po ay may nabasa sa Facebook. At yung babae magsi-CR. Ang tagal na niya, kasi ang nakapicture doon, isang babae sa lalaki. Ang intindi ng babae, kailangan papasok doon may partner. Nag-iintay ng partner. Ang tagal-tagal. Hallelujah. Yun po, lack of wisdom. Ang tawag na lang. Kaya po tayo, kailangan natin ng divine wisdom.
mag-aral ng salita ng Diyos. So ito pong pangyayari nito, the significance of transfiguration in the life of believers. Ano po ang kahalagahan nitong pagbabagong anyo ng Panginoon sa buhay natin? Ano ba yung pag-iinilayan natin? Sabi nito sa gospel, yung transfiguration, ito po isang pangyayari. Transfiguration is event where Jesus' divine nature is revealed to His disciple. Yung pagbabagong anyong yun, ito'y naganap po during the prayer time ni Jesus. Yung pananalangin ng Panginoon. At sa bundok ito naganap. And during His time of prayer, mga kapatid, doon nagulat yung mga alagad kasi biglang nagising sila, natutulog kasi sila eh. Alam naman natin, tayo mahilig matulog kahit nagdadasal na nagsisimba na, unang pagbasa, unang pagtulog, di ba? Pangalawang pagbasa, tulog na tulog. Pagdating sa gospel, nagdi-daydreaming na, So, tulog na tulog po yung si John, si Peter, si John, at si James. Yung pong mga alagad ng Panginoon. Tapos nagulat siya. Silang tatlo. Ang Panginoon nagniningning, pagkatapos may dalawang kausap. At ang pinag-uusapan nila ay anong pinag-uusapan ni Jesus, ni Moses, at ni Elijah? Ano po ang pinag-uusapan? Brother? Anong pinag-uusapan? Kamatayan ni Jesus. Sa English translation, the departure of Christ. Diba? Ang paglisa ni Kristo. Siyempre, ang paglisa ni Kristo sa lupa ay ang kamatayan niya. He came from heaven to earth to show the way. From the cross to the grave. Ano pa? Ano pa? Diba galing si Jesus sa langit? Ang tawag doon ay descension. Diba? He descended from heaven. He descended from heaven. Siya ay galing sa langit, bumaba, to show the way. Jesus, sabi ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. So, kung si Kristo yung buhay, kahit masamang tao may buhay. Dahil mahal tayong lahat ng Panginoon, maging sino ka man. Di ba? Mahal tayo ng Diyos, maging sino ka man. O yun, kaya galing ang Panginoon sa langit para ipakita ang daan at ipaalam sa atin na siya ang ating buhay. Kaya kung kayo'y hiwalay sa Panginoon, sabi ng John 15, verse 5, walang magagawa ang sino mang taong hiwalay sa Panginoon. Dahil siya yung ating buhay. Mga kapatid. So, anong nangyari nung magising? Jesus takes Peter, James, and John, verse 28 and 32. The disciple initially heavy with sleep. Talagang puyat na puyat, antok na antok. Dahil sa thesis, sabi mo inaantok ka at napapagod dahil sa thesis. Hirap yata ng thesis. Hindi ka makakagraduate at wala kang thesis. Diba? Kaya hindi ba ayaw mag-aral kasi mayroon ka ng thesis. So yung po yun mga kapatid, pagod na pagod sila, puyat na puyat, kasi umakyat sila sa bundok eh. Hindi sila prayerful. Si Jesus lang yung prayerful. Sa pag-umpisa ng panalangin ni Kristo, umpisa ng pagtulog nila. Parang dito sa prayer meeting. Pag-umpisa ng preaching, iba na yung iniisip yung iba. Ano kayong ginagawa ni Mr. doon? Baka naman may masamang ginagawa si Kumari. Kapit-bahay namin si Kumari, baka kung anong pinag-usapan nila. Di ba?
Physically present, mentally absent. O di ba sa prayer meeting ganun? Kaya minsan nandito ka sa prayer meeting pero iniisip, ano kaya tatama bukas? O, ako sa inyo, huwag na kayo tataya sa mga loto, sa mga wedding, sa kung ano-anong sugal. At huwag kayo magda-download ng anumang alok ng cellphone na sugal sapagkat nagkakasala tayo niyan. Kasalanan yun. Because that is immoral. Diba, sabi ng Bible, if anyone is in Christ, is a new creation, the old has gone and the new has come. Ang isang tao nakipag-isa na kay Kristo, isa ng bagong nilalang, hindi ka na makamundo. Sabi ng Romans chapter 12, verse 2. Huwag nang umayos, takbo ng mundo ito. Mga takbo ng mundo yan, mga alok ng salibutan. Mag-iba na anya kayo at magbago ng isip. Upang malaman anya ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Diyos, kung ano mabuti at talagang ganap. Pag tayo'y nakapokus lamang kay Jesus. Ang hina. Ganyan ang paano kapag maliit lang na kwarto ang hina. Maliit na nga yung kwarto niyo, ang hina ng Senyor pa din. Yung po yun. So yung po yun ang nangyari. Matinding antok na antok sila. At pagdating po noon, nakita nila si Moses. Alam niyo, di ba? Nasabi ko nung anniversary, bakit si Moses ay nandun? Bakit si Moses ay nandun at si Elijah? Bakit yun ang kausap ni Jesus? Sila po ang pinagkatiwalaan. Ano? Ano po? Bakit hindi si Mama Mary? Bakit hindi si yung mga iba pang mga tauhan sa Biblia? Bakit hindi si Abraham? Bakit hindi si sino yun? Si Enoch. Diba si Enoch, mabuti yung papel doon sa Old Testament na-rapture siya kinuha siya ng apoy. Sabi na siya walking with God. At mula nung biglang nawala na lang siya, tapos dahil siya kasama lagi niya ang Panginoon, para rin si Elijah. Bakit po si Elijah? Alam ko, hindi ko ako nagbabasa ng Biblia. Parang hindi ka lang mag-iman mo. Hindi kaya tao. Alam mo kung bakit si Moses po, si Jesus, di ba sabi ng Biblia, si Jesus po is John chapter 1 verse 1. Sabi ron, in the beginning was the Word. Si Jesus ay salita. And the Word was with God. And the Word was God. Sa pasimula pa'y naroon na si Kristo, salita siya. Nang likhain ng Diyos Ama ang mundo sa pamagitan ng salita. Let there be light. Lahat ng mga bagay winika. Sabi ng John 1 verse 3, all things was made through Jesus Christ. Ang lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan ni Kristo. Kaya salita po si Jesus. Pagdating sa John 1 verse 14, and the Word become flesh and dwelt among us. Para walang tao. Amen. So, yun po yun. Sa salita. Si Moses po, siya po yung nagbigay ng 10 Commandments. Ang 10 Commandments po ay Word of God. Exodus chapter 20, ang 10 Commandments po. Nandun po yun. Sa Exodus chapter 20, ang 10 utos ng Diyos. Ginagawa ng ibang sekta, hinihiwala yung huwag kang gagawa ng ribulto, kaya nagiging 11 pag hiniwala yon. Pero ang sabi ng Biblia, 10 Commandments lang yon. Okay. Hinihiwalay lang nung iba, pero yun ay karugtong nun, huwag kang gagawa ng anumang larawang inanyuan ng mukha ng tao, na yun ay karugtong yung kasunod doon na iyong sasambahin at paglilingkuran. Ang inuutos doon ay, ang pagsamba ay bawal sa anumang larawan. Pero yung paggawa
hindi pinagbabawal. Kaya kung bawal yun, bawal lang magpapicture. Yun po. Ang pinagbabawal po, kaya 10 utos lang yun, bawal gumawa ng anumang larawang ating paglilingkuran at sasambahin. Yung worship at tinutukoy doon. Kasi ang Diyos lamang ang dapat sambahin. Walang ibang Diyos na dapat sambahin at paglingkuran. Tanging si Kristo lang, si El Shaddai. Amen. So yun po, kaya nandun po si Moses. Salita rin ng Diyos ang nire-represent. Tapos si Elijah, ang nire-represent niya ay yung prophecy, kapahayagan ng mga propeta. Siya po yung naging representative kasi napakarami po ng propeta. Mayroong minor prophets at mayroong major prophets. Iba-iba po. Pero ang lahat ng kapahayagan ng mga propeta, lahat yun ay patungkol kay Jesus, yung pagdating ng Misaya. Lahat po ng kapahayagan ng mga propeta patungkol po sa pagdating ng tagapagligtas. Kaya nga po, si Jesus ang tawag doon ay the fulfillment of the prophecy. It was already fulfilled through our Lord Jesus Christ. Lahat ng kapahayagan. Kaya ang Old Testament is the shadow, anino. Dahil ang katuparan, the fulfillment is the new covenant, the New Testament. At sino yung New Testament? New Covenant, si Kristo ang bagong tipan. Amen. Ang hina. Amen. Ano yung pinapahalagahan sa pag-uusap? Ang paglisa ni Kristo na ang focus nila ay ang importance of the Word. Ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Amen. Kaya nga po napakahalaga nun. So anong nangyari po? Nung sila po ay nagising, yung 3 alagad, bigla pong bumaba ang matinding ulap. Sabi ron, bumaba yung cloud. No? Para kang nasa Tagaytay, na madaling araw tao, di mo na makita yung mayroong cloud. No? Sumisimbolo po yung ng Presence. glory. Glory. Ang tawag po ay Shekinah. Shekinah, it means glory. Yung Shekinah ay word na Glory. ano po yun? Greek word. Salitang Grego po, Shekinah. Pero pwedeng ang ano po doon ay Shekinah. Pero ang talaga po ay Shekinah. Shekinah means glory. Kalwalhatian ng Diyos. Yun po yun. So nagandahan yung mga tao, ipinangalan sa bata, Shekinah. Kaya marami may pangalan, Shekinah. At yun po'y pangalan ng babae. Shekinah. Wala akong kausap. Pagkatapos po na sila'y niliman ng ulap, na sumisimbolo na kasama nila ang Diyos, the glory of God, Shekinah, it means the presence of the Lord, the presence of God. Ano po ang nangyari? Nagsalita ang Ama. Nagsalita. Diba doon sa ating binasa, nagsalita. Sabi ron ay, salita. Sabi ron, verse 33 to 35. Sabi ng Biblia ay ganito, verse 33. Nang papaalis na ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, Panginoon, mabuti pa at nandito kami. Magtatayo kami ng 3 tolda, isa para sa inyo, isa kay Moses. Pagkatapos doon sa verse 34, nagsalita pa siya ng liliman sila ng ulap. Verse 35, may isang tinig na nagsalita mula sa ulap at ang sabi, ito ang aking anak, ang aking hinirang, pakinggan ninyo siya. Utos ng Diyos, pakinggan natin si Jesus. Yung iba naman, tinatakwil si Jesus. Alin kaya po ang mahalaga?
Yung sinabi ng Diyos, pakinggan natin si Jesus. Yung iba naman nagtuturo, uy, hindi yan Diyos, hindi pako lang yan, huwag natin pakinggan yan. Diba? Kaya po mahalaga yung sinabi ng salita ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, pakinggan natin si Jesus. Ito niya ang pinakamamahal kong anak, lubos kong kinalulutan, pakinggan ninyo siya. Amen. So yung po yun. Bigyan ko po pansin yung verse 33. Ha? Nakikinig ba kayo? Ha? Kasi pag ganitong small crowd na ganito, na ano, parang discipleship ang dating ko ng pag nag-preach. Pero pagdating ng maramihan, evangelism, ano, yung parang healing ano talaga. So ito po, tingnan nyo, verse 33. Pakinggan nyo. Kasi mahalaga po yung mayroon kayong kaalaman. Ha? Mahalaga po may natututunan kayo. Kasi pag wala kayong natututunan, marami pong workers na hindi marunong magdasal at hindi alam kung ano ang mga dasal. Ha? Mayroong pinagpipray sa pagkain, ang nangyayari, intercession ang ginawa. Pinag-o-opening prayer, ang naging intercession prayer. Yung opening prayer, ginawang closing prayer. So dapat alam natin what kind of prayer kung inuutusan tayo na manalangin. Ha? Okay. Sabi po rito sa verse 33, nang papaalis na ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, ito after na sila'y maliliman ng glory ng Diyos. Ang sabi po roon, Panginoon, mabuti pa at nandito kami. Magtatayo po kami ng 3 tolda, isa para sa inyo, isa para kay Moses, at isa para kay Elias. Ngunit, hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Tatlo po silang alagad, pero ang kanilang concern kay Jesus, kay Moses, kay Elijah. Hindi nila inisip yung sarili nila na sila'y nasa bundok. Ha? Ang inisip nila ay yung ibang tao, si Jesus. Kasi ibig sabihin, ang taong naranasan ang presensya ng Diyos, nakakalimutan natin ang sarili natin. Ang iniisip natin ang iba, ang kapakanan ng ating kapwa. Diba? Yun ay nagsisignify pa rin po sa kalagahan ng tinatawag na ano yun? Yung corporal work of mercy. Yung corporal work of mercy, yan po yung dapat ginagawa kapag panahon ng Kwaresma. Yung ba sinabi ng gospel na, nung ako'y nauuhaw, ako'y inyong pinainom. Nung ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain. Nung ako'y walang madamit, ako'y inyong hinubaran pa. At tinagutom pa. Ganun ginagawa ng iba, diba? Pero sabi ng Bible, nung ako'y walang madamit, walang may suot, ako'y inyong pinaramtan. Nung ako'y nasa ospital, ako'y inyong dinalaw. Nung ako'y dinala sa Netherlands, ako'y inyong pinuntahan. I'm sorry. Diba? Concern, malasakit sa kapwa. Diba? So, yung po kapag nararanasan natin ang presence ni God, nakakalimutan natin ang sarili natin, mas mahalaga, whatever we did to the least of our brothers and sisters, we did it unto God. Ano man ang ginawa natin sa ating kapwa, pinakaabad, pinakamaliit na kapwa natin sa Diyos natin ito. Kaya ang assignment nyo po, pag uwi nyo, kalkalin nyo po ang inyong mga sisidlan, kung kayo maraming damit, ipamigay nyo na sa nangangailangan. Kung marami kayong plato, ipamigay nyo na yung ibang mga plato nyo. Kung mayroong ano?
lagyan ng ulam yung kanin. Oo. Kasi yun ang iniingkalit ng Diyos sa atin. Ha? Lalo na po yung tinatawag na investment in heaven. Ha? Mag-impok niya kayo ng kayamanan sa langit. Doon ay walang nangangain na tanga o tanga at kalawang. Sa langit, ano? Ha? Kaya yung po ang inuutos ng Panginoon. Tapos pagkatapos po doon, ano po yung napakahalagang makikita po natin na significance dito sa buhay natin. So alam niyo na bakit si Moses nandun, di ba? At bakit nandun si Elijah, yung prophecy po, salita pa rin po yun ng Diyos. Yung Ten Commandments, salita po yun ng Diyos at talagang ultimate na Word of God si Jesus. Kaya po, ang pinag-uusapan nila, it connected also to our salvation. Sa kaligtasan ng tao. Amen. Kasi pag ang tao po, hindi pinag-uusapan yung kaligtasan, hindi ka maliligtas. Pero pag pinag-uusapan, may malasakit ka doon sa iyong kapwa, pag kapwa mo, maliligtas. Ang hina. Okay. Ano ang kahalagahan ng transfiguration? Una, confirmation of Christ's identity. Ano po ba ang identity? Anong pagkakakilala natin kay Kristo? Si Jesus po ay Messiah. Ang ibig sabihin po ng Messiah, Savior. Anointed one. Ha? Messiah po. Hindi po, iba po yung Messiah sa Messiah. Ha? Iba po yung Messiah. Ano? Ay baka may Messiah na papakilalang siya si Kristo. Abay, iba yun. Ha? Iisa lang ang Kristo. Ang tawag sa kanya, Messiah. Ha? Iba naman po yung mga taong nagsasaya. Iba naman yun. Nagsaya, iba naman yun. Ha? So mahalaga, Messiah. The identity of Christ, yung po ang pinapakilala kung bakit nagbagong anyo si Kristo. Pangalawa, nagpapakita na nanay tama na. Ano na? Masarap ang tumawa, diba? It's a good medicine. Laughter is a good medicine. Tandaan niyo po, huwag niyong pipigilin ng pagtawa. No? Huwag niyong pipigilin. Mayroon po ako nakasama na tumawa ng tumawa. Hindi niya mapigil yung tawa. Alam mo sa pagtawa niya, lumupo yung ilong. Tapos nang lumupo, biglang pumutok, sumaw. Parang nalagyan sila ng rito, ng balon. Pero yung kung yung kasi tawag-tawag, may ipon pala siya. Kaya huwag niyong pipigilin ang pagtawa sa good medicine, mga kapatid. So, yun po yun. Nagpapakilala, Messiah si Kristo, nagpapakilala is the Son of God, at nagpapakilala po ng tinatawag the fulfillment of the Old Testament prophecy. Ay ibig sabihin natupad na, naganap na, nangyari na kung ano'y kapahayagan sa lumang tipan. Ang kaganapan ay na kay Kristo lang. Si Kristo. The ultimate God's prophecy is Jesus Christ. Kaya, ang tao nagtatakil kay Kristo, hindi mo tinatanggap, marunong ka man sa Old Testament, alam mo ang buong Biblia, kung tinatakil mo na si Kristo ang fulfillment, kaganapan ng lahat ng nasusulat sa Biblia. Pangalawa, ang pagbabagong anyo ni Kristo ay patikim sa atin ng kanyang kalwalatian. Foretaste of God's glory. Ha? At sarap yata, kung ikaw ay pinatikim, mapapabili ka kung pinatikim ka ng masarap na pagkain, Tapos nagtitinda, minsan mas masarap yung patitikman, pero sa binibenta na, patit na. Ganun minsan yung sampol. Diba? Ganun po minsan. So yung po foretaste of glory, it provides a glimpse, mga kapatid, yung glimpse po of the glory that awaits believers in afterlife. Yung pagkatapos ng buhay dito sa lupa, darating ang panahon kung tayo nagsikap, yung kalwalhati ang maranasan natin na buhay na walang hanggan sa piling ni Kristo. Amen. Amen. And finally, so tayo na kayo, finally, dadang, anong kagalakan, ang ating nadalaman, sa tingin mo'y nakikinig.
ngayon ay tagumpay. Finally, yes! Finally, Ang buhay ko ngayon, ang buhay ko ngayon, simpleng ang biyaya. ay pagsubok. Kung may pagsubok pa, ay hindi alintana. Punong-puno Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan. Sa pagtahak sa landas ng kapatagan. Finally, ako ngayon may gagana. Finally, ako ngayon ay magaling na. Finally, mayaman na. ako ngayon ay yaman ka. Finally, yeah! Finally, finally, yeah! Finally, finally, yeah! Finally. Finally! Finally! Sabay sigaw! So finally, mga kapatid, ano ang sabi sa finally? Ang huli po, sabi ng Biblia, yung pong importance of listening. Sabi po doon sa isang tinig ang kanilang narinig. So pinapakita po yung kahalagahan ng pakikinig. Sabi ng Ama, ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. It's the importance of listening because faith is coming by Hearing. by listening the Word of God, Romans 10 verse 17. Kaya ang taong nakikinig, ang taong talaga naman pong hindi uma-absent, lagi nandyan, lumalalim yung pananampalataya. At ang taong lumalalim ang pananampalataya kahit gaano karaming pagsubok at dumating, kasamahan siya ng Panginoon. Ang hirap. Not only the importance of listening, but the importance of praying. Pananalangin. Kasi naganap po yung pagbabagungan nyo during the time of prayer ni Jesus. Kaya pinapakita gaano kahalaga ang pagdarasal sa buhay mo. It is our connection with Christ. Connectivity. Parang bridge over troubled water. Diba? Yung bridge nagkukunik sa bawat island. Dapat lang maganda ang kontraktor, baka bumagsak. Okay? So yung po yun, mga kapatid. It connects. Prayer, it connects with our Lord Jesus Christ. Yung pakikinig, listening, ito'y nagiging maturing our faith. Nagmamature po tayo. At what na nag-mature tayo sa pananampalataya, sabi ng John chapter 15 verse 7, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang mga salita ko, tingin nyo na ang inyong maibigan. At ito'y pagkakaroon. Okay, meron kami dito. At yun ang mataas ang inyong kamay. Dahil anumang hingin yun sa inyong Panginoon, anuman ang inyong maibigan, huwag po kayong mahiyang tumaas ang kamay. Huwag po kayong mahiya. Kasi hindi naman po malakas yung hangin patungo rin. Okay? Masaya po tayo ngayon. Lord, prepare me to be a sanctuary. Ihanda natin ating sarili na maging sanctuary ni Lord. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried through with thanksgiving. I'll be your living sanctuary for you.
feel Him right now. Damhin niyo siya. Damhin niyo ang presence ni God. Di ba yun ang pangako niya? 2 or 3 gathered in my name, there I am in the midst of them. Feel Him. Damhin mo siya. Habang inaawit natin yung second song. Yes. I know God is moving. He's doing something good in you. Kauhawa natin ang Diyos. His voice, His word. Kauhawan mo siya. In your presence, Kauhawa natin ang sikay na glory. my soul will wait for you. Yes. Naghihintay, Lord, ang aming kaluluwa sa iyo. Father, draw me Amen. near. Amen. Draw me, God, in the beauty of your holiness. Hallelujah! Hallelujah! Almighty God, in the beauty of your holiness, and I will worship you, Almighty God, in the beauty of your holiness. And I will wait for you. And I will wait for you, Almighty God, in the beauty of your holiness. And I will worship you, Almighty God, in the beauty of your holiness. In the beauty of your holiness. In the beauty of your holiness. Now feel Him right now. The power of God is moving. The power of God is moving. Yes, you claim the power. You claim healing. You claim deliverance. You claim the healing power. In the name of Jesus Christ, be healed. Be healed. Be healed. Receive. Receive the power, healing and deliverance in Jesus' name. In Jesus' name. Patong ang kamay sa bahagi ng katawan na may nararamdaman. You claim the power. Lord, by authority and the power you gave unto us, Lord, your name is so powerful that in your word there is healing, Lord. May kagalingan. Kaya Ama, sa pangalan ni Jesus, sinasabay ko lahat ng uri ng sakit at karamdaman. I rebuke you, Satan. Get out! Get out! Get out! Get out! Go! Go to the lake of fire. In Jesus' name, be healed. Be healed. And Father, covered us with your precious blood. Make us holy and worthy, Lord. Huwag mo na pong hayaang muling bumalik pa ang sakit na yan. Because we are all protected with your precious blood. In Jesus' name. In Jesus' name. And everybody say Amen. Malakas na palakpak sa Lord. Itaas ang kamay. At sabihin, I am here. Magaling na ako. Sabihin mo ngayon, I am strong. Malakas na ako. At sabihin mo ngayon, I am rich. Mayaman na ako. Sa ni Jesus. Anong sagot? Palakpakan natin ang Panginoon. At ngayon, itaas ang lahat ng mga daladalaan for the final blessing of the Lord. Tandaan nyo lagi,
Ang pamilya ay mahalaga. The basic unit of society is family. Change, it begins at home. Ang pagbabago ay dapat nag-uumpisa sa tahanan. Kaya mahalaga ang pamilya muna. Anong number? Kung kayo'y kaisa ng espiritu ng ministeryong ito, yan ang ibubuto nyo. Kung hindi naman kayo kaisa ng espiritu, ipananalangin namin kayo na kayo nawa ay huwag makatulog. At ikonbi kayo ng espiritu na pagdating ng eleksyon, ang inyong iisipin, pamilya muna. Ang numero ay 1 for Imbitado ko kayo sa Batangas sa May 1 holiday. That is anniversary, 31st anniversary ng buong Batangas, anniversary ng mga kabataan ng buong Batangas, at pastoral visit ng servant leader. May 1, Labor Day po yan, araw po ng mga anak. Sabi kasi ang mga labor day, araw po naman gagawa. Okay? So kung kayo po may time, holiday naman, punta kayo sa Batangas. Abangan niyo po yung aming, dalawa po yung venue namin iniisip. Lipa Final, maaring Lasal ng Lipa, at maari pong yung Kilo-Kilo Cultural Center doon po sa party po ng yung bago maglipa. Yun po yun. Okay? So handa na kayo? Panalangin natin yan. Taas nyo yan, ano? Yan. Baka naman po yung mga banner na yan, idala-dala nyo lang, hindi nyo ikakabit. Ikakabit nyo sa nakikita at picture nyo, isa nyo doon sa inyong GC ng Cavite kasi tinitingnan po yan ng ating assistant servant leader. Yung pagkakakabit. So, okay. Ayaw ko yung lang, pinapawisa na. Kaya po ako may group may nagbigay sa akin para pinabit ko naman para recognize si Jesus. Okay. Ama naming Diyos, basbasan po ang mga bagay na ito, panyo, asin, langis, Biblia, wallet, bag, passport, papeles, at lahat po na nagbibigay na makarating ng ibang bansa, bigyan po sila ng visa. Yung nagbibigay, Panginoon, pumunta ng mag-abroad, saan man dako at sulok ng mundo, mangyari po ang kalooban mo. At sila lahat na nagbibigay magkaroon ng asawa, Lord. Yung magkaasawa pa lang, Lord, bigyan mo sila bunga ng panalangin, Panginoon, at tumaasa kami na kami lahat ay tagumpay na. Baba na po ang inyong daladalahan. Baba na po muna yung daladalahan nyo, hindi po yun muna. Tatanggapin nyo na po yung inyong bonus. Okay. Ang unang bonus, mag-isip kayo, 3. Ang sasabihin nyo po, thank you, Lord! Thank you, Lord! Pasalamatan natin ang Panginoon kasi ang aking kayamanan. Ready na kayo, nag-isip na kayo. Ako, bunga ng aking pagsambot lagi ng paghahabis ng servant leader, 25 countries ang napuntahan ko na. Kasi yung apelido ko, Amerika, napuntahan ko na. Napuntahan ko na ang Israel, napuntahan ko rin ang Rome, Vatican City. Kaya po, nothing is impossible with God. At maraming 25 countries, Kaya po, yun po ang inyong tandaan. Kasi pinanghawakan yung sabi ng Biblia sa Mateo 28, na sabi ron ay, go and make disciples of all nations. Diba? Sa lahat ng bansa, papupuntahin tayo. Lalo na sa Netherlands, baka kayo papupuntahin. Saan mo sir? Okay, handa na kayo? Okay, pero masarap sa Pilipinas, diba? Okay, may the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father. Father pa lang po. Kasi nasanay kayo lagi nagmamadali. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Unang bonus, ito na! Pangalawang bonus, ito na!